Master Jet, bakit ang substitute po may mandatory deduction na sa GSIS? Thank you. Isa pong tanong nating natanggap, no, siguro ay substitute teacher po, no, itong ating sender. Ang totoo po dyan, yung basis po ay nandoon mismo sa batas na Republic Act 8291. No, ayon po sa IRR or Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 8291, Rule number 2, Membership of the GSIS. Nandito po yung compulsory membership. Ayon po dito mga master, ikaw man ay elective or appointive, irrespective of status of appointment. So, permanent man or ito po, no, substitute man na teacher para po sa DepEd ay basta provided po na tumatanggap ng fixed monthly compensation at hindi pa umabot sa mandatory retirement age na 65 are compulsorily covered as members of the GSIS and shall be required to pay contributions. Kaya nga po, kayo ay mayroon pong 9% deduction na siya pong intended para po sa inyo pong share doon po sa GSIS premiums po ninyo kahit substitute teacher po kayo. Ang maganda po dyan kasi habang nagbabayad po ng premiums while you are a substitute teacher, counted na po yun as part of your PPP. No, diba? Period with paid premiums. Meron po kayong serviceable credits during those times. Meron po kayong serbisyo sa gobyerno. Meron po kayong remittance sa GSIS. So, counted po siya sa PPP. So, kapag kayo po ay pumasok as permanent personnel, meron na po kayong naipon na paid premiums, PPP doon sa GSIS. So, it's big deal kasi maging factor yan para po sa computation in the future ng inyo pong magiging pension o kaya ay maging doon na rin po sa inyong pwedeng mautang sa GSIS. So ang sagot kung bakit meron po kayong deduction sa GSIS ay nandoon po sa Republic Act 8291 dahil po yan sa compulsory membership para po sa mga empleyado ng gobyerno na siya pong below 65 pa at tumatanggap ng monthly fixed compensation regardless of your appointment status.